Isa siyang snatcher pero isang bag na nakuha niya ang naglagay sa kanya sa gitna ng kapahamakan na hindi niya inaasahan. Sanay siyang mangdukot ng cellphone at pitaka sa kalsada at sa isang iglap kaya niyang kunin ang kahit anong bagay na gustuhin niyang makuha mula sa kanyang mga biktima. Isang araw sa isang coffee shop may napansin siyang babae, may kausap ito sa cellphone at may dalang bag. Akala ni jackpot na siya dahil naisip niya mukhang may mahalagang bagay sa loob ng bag kaya mabilis niyang kinuha ang bag habang nakayuko ang babae at nagtago sa isang tagong lugar. Binuksan niya ito pero cellphone lang ang nakuha niya. Kaya nadismaya siya kaya tinapon niya ang bag sa basurahan at umalis. Pero ilang segundo lang ang lumipas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid dahil bomba pala ang laman ng bag. Makalipas ang ilang oras, may lumabas na video online. Mga terorista ito at sinabi nila ito pa lang ang unang pag-atake namin. Pero sa loob ng 36 hours, pasasabugin daw nila ang buong city. Nagsalita ang hippie ng pulis na may suspect na raw sila at sa CCTV mukha ni Jack ang nakita. Nang mapanood niyang balita na puno siya ng takot kaya tumakas siya at nagnakaw ulit siya para makatakas pero nahuli pa rin siya. Sa presinto, pinagbintangan siyang terorista kahit snatching lang naman talaga ang ginawa niya. Hindi siya pinaniwalaan hanggang sa binigyan siya ng isang pagkakataon. Sabi ng hippie, patunayan mo, nakawan mo ang mga pulis. Dinukutan niya ang pitaka ng isang opisyal at pagbukas ng pitaka nito, wala na nga ang pera niya ni hindi man lang niya naramdaman kaya doon lang sila naniwala. Pero para tuluyang mapawalang sala, kailangan niyang hanapin ang babae sa coffee shop. Bigla niyang naalala na nasa kanya pa pala ang cellphone nito. Binuksan ng pulis ang phone at doon nila nakita ang totoong terorista kaya ang tanong, makakaligtas pa kaya ang magnanakaw o huli na ang lahat bago sumabog ang buong city?